Hello, good day everyone. Ngayon tatalakayin natin ang topic na decimal of group data. Ano nga ba ang decimal? Decimal is the line which divides the date into 10 equal parts. Next, to find the decimal, we first need to determine the decimal classes. The DK class in the class for the K and 10, data is determined. Sabi rito, kunin muna raw natin yung decimal class. After natin kunin, susundan natin ang formula na ito. Meron tayong example rito. Let's call our fellow members. So, ito ang example natin. Sabi rito, consider our frequency distribution on the number of respective actions of cover photo of different students. Calculate D6. So, we have class interval here which is 47 to 53, 40 to 46, 33 to 39, 26 to 32, 19 to 25, and 12 to 18. And meron din tayong frequency here which is 225966. So ating kukunin ang lower boundary at cumulative frequency. Hi guys, paano ba natin makukuha yung lower class boundaries? Una, kailangan natin i-minus lahat ng lower ng class interval sa 0.5. Palagi tayo magsisimula sa ibaba. 12 minus 0.5 is 11.5. 19 minus 0.5 is 18.5. 26 minus 0.5 is 25.5. 33 minus 0.5 is 32.5. 40 minus 0.5 is 39.5. 47 minus 0.5 is 46.5. Yun lang guys. Punta naman tayo sa cumulative frequency. Para makuha ang cumulative frequency is pumunta lang kayo sa frequency dahil pababa tayo na start kasi nasa baba ang pinakamababang number ng lower class limits. Kapiin lang natin yung mababang frequency is which is 6. Tapos i-add lang natin ito sa taas na frequency which is 6 ulit. Kaya ang next sagot natin ay 12 na sa cumulative frequency, tapos i-add nyo lang ulit yung 12 sa 9 hanggang matapos. Ngayon naman po ay kukumpitin natin ang D6 using this formula. Una po natin gagawin is kukumpitin po natin muna ang Kn over 10. Ilalagay po sa K is 6 kasi ang kinocompute natin ay 6 at times 30 dahil ang ating N ay 30. So 6 times 30 is 180. Divide 10 equals 18. This means that D6 is at the 18th position. We need to find the class interval where the 18th data is contained using the less than cumulative frequency. So the 18th data is contained between the 13th and the 21st data. So our lower boundary is 25.5. Nagtataka siguro kayo bakit 9 nakalagay dyan. 9 nakalagay dyan because ang frequency ng 25.5 ay 9. Next is D6 equals 25.5 plus 18 minus 12 over 9. So 18 minus 12 is 6. 6 divide 9 times 7 is 4.67. Pwede po kayo mag-round off dyan, kaya naging 4.67. Sunod naman po ay 25.5 plus 4.67. The answer is 30.17. Therefore, 60% of the group of students have less than or equal to 30.17 reactions. Everyone, so ulitin ko lang ulit kung paano ulit isolve yung lower class boundary at saka cumulative boundary at saka kung paano makompute yung D6 using the formula. So given na po yung frequency kung may nagugulan pa dyan. So paano nga ba makuha yung lower boundary? Kasi hindi natin masasolve yan kung walang lower boundary at saka cumulative boundary. So ang gagawin nyo lang is punta ka sa lower limit which is 47, 40, 33, 26, 19 at saka 12. So yung mga yan, i-minus nyo lang sa 0.5. Yung 47 minus 0.5 is magiging 46.5. 40 minus sa 0.5 magiging 39.5. So ayun lang po gagawin sa lower limit ng class interval. So hanggang sa ang cumulative frequencies, pupunta lang kayo sa frequency dahil sa baba tayo nag-start kasi nasa baba ang pinakamababang number ng lower class limits. Copyin lang natin yung
babang frequency which is 6, tapos i-add lang natin ito sa taas ng frequency which is 6 ulit. Kaya ang sagot natin ay 12. Yung 12 naman, ipa-plus natin ulit siya sa 9, kaya magiging 21. Tapos yung 21, ipa-plus natin sa 5, kaya magiging 26. Tapos yung 26, ipa-plus natin sa 2, kaya naging 28. Tapos yung 28, ipa-plus natin ulit sa 2, kaya naging 30. So, ganyan po kung paano kumuha ng cumulative frequency. Ngayon, punta naman tayo sa pag-compute ng decile 6 using the formula. So, using the formula, paano natin makukuha ang decile class? Kung kukunin natin ay decile 6, so alin dito sa cumulative frequency ang decile class natin? Para makuha natin ito, ang gagawin muna natin is compute muna natin ang kn divide 10 minus cumulative frequency over f. So, yung k natin, papalitan natin siya ng 6. Kasi 6 decile lang hinahanap natin. So, 6, ita-times lang natin siya sa 30. Kasi, paano natin nakuha yung 30? So, pinag-plus-plus lang natin yung frequency, kaya naging 30. So, ita-times lang natin siya. 6 times 30 equals 180 divide 10 is equals to 18. So, ayun ang sagot natin. After natin makuha ito, titignan natin yung cumulative frequency natin kung nasaan yung mas malapit sa 18, doon natin kukunin yung lower boundary. So, saan nga ba malapit yung 18? So, malapit siya sa 21. Kaya, sagot natin is 21. Kaya, ang lower boundary natin is 25.5. Decile class natin ay 20 dahil ito ang pinakamalapit na cumulative frequency sa hinahanap nating value na 18. Ang cumulative frequency natin ay sa decile class na ito ay 12. Ang lower boundary naman ay 25.5. Tapos ang frequency naman ay 9. Tapos ang I naman natin ay 7. Dahil ang binago nating class interval is 47 minus 40. Ngayon, gamitin naman natin ito sa formula. 25.5 plus open parenthesis 18 minus 12 close parenthesis divide 7 times 4 is equals to 25.5 open parenthesis 6 divided by 9 close parenthesis times 7 equals to 4.67. Then 25.5 plus 4.67 is final answer is 30.17. Ngayon naman po ay ating sagutan ng assessment na ito. Number 1. How many students were all involved with the survey? Ilan daw po ang involved sa survey? The correct answer po is letter C. Next naman po is number 2. What is the size of the class interval? Ano raw po ang size ng class interval? The correct answer po is letter B. Next naman po is number 3. What is the D4 of the distribution? Ano raw po ang D4 of the distribution? The correct answer po is letter A. Next naman po is number 4. Which of the following is the D4 class? Alin daw po sa kanila ang D4 class? The correct answer po is letter C. Last number po is number 5. What is the D6 of the distribution? Ano raw ang D6 distribution? The correct answer po is letter A. At dyan na po nagtatapos ang aming reporting para sa decile of group data. Thank you for listening and watching, guys. I hope you all get our lesson and have a great day. Stay hydrated.